na purihin po ang Panginoon, maging sa mga nanonood through online, magandang gabi din. At hari nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sumainyo. Patuloy pa rin tayo sa ating tupiko about relationship, no, na kung saan pinag-uusapan natin dito yung importansya ng kasal. Ganun din yung mga sinisignify ng mga bawat ginagamit dun sa kasal. Pinag-usapan natin yung nakaraan, yung aisle, kung ano sinisimbolo nito, ano sinisimbolo nung candle, ano sinisimbolo nung ring, nung aras, and even the Bible, the Word of God na ginagamit sa kasal. Last week, pinag-usapan din naman natin, no, yung kahalagahan. No? Pinag-usapan natin yung mga kung ano sinisimbolo nung bawat isa. Ngayon ay pag-uusapan naman natin yung tinatawag na yung quote, no, yung nakaraan pinag-usapan natin yung kainan, yung wedding feast, no, kung ano yung sinisimbolo noon, na sinisignify nung table, na ito yung provision ng Panginoon and also the victory. Ngayon naman ay yung tinatawag na yung wedding dress. Ano ba yung sinisignify nito sa atin, no? Sa kasal and even sa atin personally, ano ba isinisignify ng wedding dress? In biblical time, ang wedding dress, yung binibigyan nila ito ng pagpapahalaga, no? Ngayon may veil na tayo, pero sa kanila noon meron pa silang bulaklak sa ulo. Aside from veil, meron pa silang bulaklak. Sa lalaki naman, ang isinusuot nila yung mga parang priestly garment sa ikakasal. But during the early 1800s, halimbawa sa Europe, ang ginagamit nila sa mga babae, white dress pa rin, pero sa mga lalaki parang military uniform or katulad din ng suot ng mga hari. So meron silang, kumbaga maraming abubot dito sa katawan. Ganun yung suot nila doon sa early 1800s. Hanggang na-develop, modern times tayo ngayon, sa babae, puti pa rin. Sa lalaki naman, before ay barong, pero ngayon ay mga dark suit na. No, naka-coat and tie na yung mga kalalakihan ngayon. So, bahala na kayo mamili, no, sa magpapakasal kung ano yung gusto niyo isuot. Pero that's the proper dress, no? Kung ano yung dapat niyong isuot. So yun ang sinisimbolize po niyan. It signifies na kung papaano tayo dinamitan ng Panginoon, ng kanyang biyaya, ng kanyang grasya, ng kanyang pagmamahal sa atin through salvation. No, the robe, yung robe, it represents being clothed in salvation and righteousness. And it is a gift of God, no? Regalo yan. Hindi yan, yung salvation, hindi natin po yan nakukuha through our own good works. Tandaan natin, no? Sinasabi doon na sa Ephesians chapter 2, verse 8, na salvation is from God. It is a gift of God, not through good works, but through faith in Christ Jesus. Sa pag-usaping salvation, wala po tayong ginawa doon. Ang Panginoon, ganyan din po yung relationship natin sa Diyos. Ganyan din po dapat yung relationship ng bawat isa. Yung mga magsyuta, yung mga mag-asawa. So, dapat makita natin that your relationship is a gift from God. Tandaan ninyo, yung inyong partner ngayon, siya yung ibinigay ng Panginoon sa inyo na angkop sa inyo. Sabi nga nung ating pastor na huwag kayong maghanap ng partner na parang dahil gusto ko to, kundi yung ipagpipray nyo ng partner na siya yung makatulong para sa inyo. Halimbawa sa mga kalalakihan,
Huwag kayong magpe-pray ng partner na parang dahil gusto niyo yung ganong qualities. Kundi dapat yung ipagpe-pray niyo yung makakatulong din sa inyo na lalago kayo bilang person, as a person of God. The same also is true doon sa mga kababaihan. Huwag niyong ipag-pray na parang mala sino ba ngayon yung na lalaki? Bato de la Rosa? Sorry po. Sorry po. Para ang laki ng no. Ah, dapat mga Christian ganon. Malakas mag-basketball, malakas tumalon, mga ano. May kilala akong Christian ganun eh. Malakas mag-basketball. Magandang lalaki na, may tindig. So dapat ganun yung dapat yung ipagpe-pray nyo na lalaki ay yung kumbaga kung paano nyo din siya matutulungan. Sa Bible actually, yung babae na kapag hindi nagkakaasawa, kapareho din po siya ng kalagayan ng mga babaeng balo. Ang tawag sa kanila Mara, ibig sabihin sa wing palad. So kung napapanood niyo yung Mara Clara dati, ang ibig sabihin ng Mara ay sawing palad o kasawian. So mahirap po yung kalagayan. Sa Biblia, pinapakita ng Biblia, mapag-aaralan natin through history, makikita natin kung paano ang Diyos kumikilos sa bawat sa atin. How He established relationship. At mapag-aaralan natin through marriage, kung paano yung ating kasuotan nagre-represent din yan doon sa kalooban ng Diyos para sa atin. Isaiah, Sir Noel, ayun, sumobra. Yung verse mo lang sabi. Yan, sa Isaiah 61:10, sabi diyan, I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in robe of His righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. So, nagpapasalamat, sabi si Isaiah, nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sinuotan daw siya ng kasuotan ng kaligtasan. Na kung saan nire-represent nito yung katwiran ng Panginoon at ganun din yung binigyan din siya na parang parangal na parang binigyan ng mga alahas. Inire-represent ng wedding garment, kaya nga siya puti, yung purity and righteousness coming through faith through Jesus Christ, no? Ang ganda lang kasi, sino ba nagpakasal dito sa inyo na kulay itim yung trahe de boda? Parang, may napanood na ako actually, kulay pink naman yung trahe de boda. Kasi yun daw yung paboritong kulay nung babae. Pero ayaw nung magkakasal na ikasal sila na ganon. Kaya lang walang magawa. So napilitan na lang, ikinasal sila na ganon. Pero hindi po talaga dapat yon. So, salvation, pinapakita dito, maging yung provision ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, kumbaga, nagpo-provide siya sa atin ng ating mga pangailangan. Yung purity ng kasuotan, isinisimbolize nito yung purity din ng kababaihan na pagharap nila sa altar. Kasi yun yung layunin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Na maiharap tayo din sa dambana. As a church, ihaharap niya tayo sa dambana, sa Ama, sa Diyos Ama, na pure din tayo, na malinis din tayo. Okay? So, bride's white dress, it's purity, forgiveness, and new creation. Pag lumakad kayo sa aisle, ipinakikita ninyo
na tinatanggal nyo na yung inyong dating pagkatao. Kaya nga, di ba, yung mga kababaihan, pag kinakasal, ano una tinatanggal ng mga lalaki? Pag kinasal na yung, no, hindi to bastos ha, huwag yung bigyan ng mali siya. Ano to? Ano yung unang tinatanggal ng lalaki? Hindi po. Tatanggalin nyo na po yung apelyido ng babae. Papalitan nyo ngayon ng inyong apelyido. Kaya sabi ko, malinis po to ha. Wholesome po tayo dito. Hindi po tayo ano. Baka makita po tayo ng MTRCB. Naka-live pa naman tayo. Mahirap na. So, tinatanggal na po ng babae yon at papalitan na yun ng apelyido ng lalaki. Pero ngayon, may bago kasi tayong batas na pwede nang gamitin ng babae yung apelyido niya as is or idadas na lang yung apelyido ng lalaki. Okay? O discretion na lang. Tama po ba, Atty.? Okay. So, dapat bago pa lang po, no? Bago pa lang, okay. So, mabuti po, meron pa tayong abogadong kasama dito para sasaluhin tayo sa mga legal na batas. Pero before, nung wala pa po yung family code na yun na bago, yun po, no? Obligado yung mga kababaihan. Kaya nga yung babae, sorry sa inyo ha, actually ang identity ninyo yung inyong asawang lalaki. Oh. Kasi ang tawag sa inyo, halimbawa, katulad ko, no? Liantada apelyido ko. Pag pinakilala ko yung aking may bahay, hindi ko siya ipapakilalang Maria Teresa del Pilar, kundi tatawagin na siyang Mrs. Liantada. So, Mrs. Liantada. So, yung kanyang identity, nasa akin. Okay? So, pasensya na mga kababaihan. No? Pero hindi naman namin ginusto yon. Kaya lang, it dictates, no? Yung history, culturally, dinikta to nung panahon. No? So, wag ko yung magalit sa amin kung tinatanggal namin ang inyong apelyido. Nandun pa rin naman yon. Kaya lang, middle initial na. Revelations 19, 7-8, sabi dyan, let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Malinis, puti. Kaya nga tinanong ko kung sino nagpa-kasal dito ng iba ang kulay aside sa white. So, napaka-importante nung sinisimbolize nung ating kasuotan o ng inyong kasuotan bilang mga kababaihan kung bakit puti. It symbolizes purity, again, no, before God, purity before your husband, purity before the community. Kaya mga lalaki, ang pakiusap ko lang, no, sa magpapakasal pa lang, huwag niyo naman abusuhin yung inyong mga girlfriend. As a Christian, we discourage every boyfriend and girlfriend to indulge in premarital sex. Kaya nga nakaka-appreciate, no, yung ikinasal na artista, si E.A. Guzman. For how many years silang mag-boyfriend at girlfriend, they practice abstinence. Ang galing nila, no? Mga artista to sila pero na-control nila sarili nila. How much more kung tayo pa, no, mga Christian? So pakiusap ko lang, ihaharap natin sa dambana yung ating partner. Pure, malinis, nakaputi, walang bahid. So dapat igalang din natin siya. Until such time na pagka nakasal na kayo, then magbastusan na kayo pareho. Kasi hindi nyo na pag-aari ang inyong sarili sa isa't isa, kundi pag-aari nyo na parehas. Yung husband, belong na siya sa kanyang wife. Yung wife, belong na siya sa kanyang husband. So, after nyo ikasal, doon na kayo magbastusan. Pero habang hindi pa kayo kinakasal, do not practice pre-marital sex. Yan po ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. That's why
mapapansin natin ngayon, there are some defects in children. Emotional, psychological. Ito ay bunga ng kasalanan before marriage. Pero hindi ito kasalanan ng bata, kundi para pa rin ipakita kung paano yung righteousness ng Panginoon kumbaga ipinapadama niya sa bawat isa sa atin. So, yun lang pakiusap ko. Pasensya na po. Ito yung sinasabi ng Biblia. White is not earned. It is given by grace. Hindi natin na-attain yung white na yon, yung purity na yon, dahil sa ating ginagawa, kundi ito'y dahil sa grasya ng Panginoon. It is by the grace of God. Kung paano yung white ay nagsisimbol ng purity, ipinapakita din ito kung paano din tayo nililinis ng Panginoon, no? The white dress is a grace on display. The bride didn't weave it, she received it. Naalala ko nung bago kami ikasal nung aking may bahay, December 1991, nag-usap kami, and then nagpaalam ako sa magulang niya. Sabi ko, okay lang po ba sa inyo kung papakasalan ko ang anak nyo? Next year pa naman po, wag niyo lang ipwersa yung sarili niyo. Sabi ko sa kanila. Pumayag naman sila, kung yan ang gusto mo, sabi niya, kung yan ang gusto niyo, nagkakasundo kayo, di sige. So January, namimili na kami. May kinontak na kaming sastre. Ibinibigay ng sastre yung listahan kung ano yung mga bibili namin mga tela. So, every sweldo, 5 at 20, pupunta kami ng Quiapo. Bibili kami ng mga parts ng kanyang tela para sa kanyang isusuot. Nung panahon na yon, yung pinaka-class na wedding dress is tube. So, yun yung kanyang suot. Kumbaga, napakaganda nung panahon na yon, pero syempre iba na yung panahon ngayon kasi parang sandali lang o order ka lang, meron na, di ba? Nung panahon na yun, iniisa-isa namin. Gusto namin na parang meron siyang touch doon sa kanyang isusuot. So, January pa lang, namimili na kami, hanggang ikinasal kami nung December, natapos na yung kanyang dress. And even yung aming mga abay, so, iprinobide na rin namin yung mga suot nila. And even yung mga barong. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa ganong provision para sa amin. Sa Isaiah 1:8, sabi diyan, "Come now, let us settle the matter," says the Lord. "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." So, ito na yung sinasabi, yung ating kalagayan, inirepresent ng ating mga damit, ng ating garment, kung ano yung kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. Kahit napakarumi natin, kahit makasalanan nating tao, actually, pwede tayong linisin ng Panginoon. Kapag ibinigay natin ang ating sarili sa Kanya. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Pastor Ronald nung last Thursday, na mayroong isang kriminal, nakulong siya sa bilibid, marami na siyang tato, hanggang na-meet niya yung isang pastor, nagkausap sila, eventually tumanggap siya sa Panginoon. Sabi niya, "Pastor, gusto ko na rin magpabaptize." Sabi ng pastor, "Naku, yun lang. Walang ano dito, walang pool dito sa Munti. Mga kanal lang." Sabi nung mama na yun, dito na lang ako sa kanal, dito mo na lang ako i-baptize. Sabi, total, galing din naman ako sa putik. Sabi niya, ganun din naman ako karumi, ganun din naman karami yung aking kasalanan. Ito ang totoo sa Panginoon. Kahit gaano tayo kamakasalanan, kahit gaano tayo lumayo sa Kanya, God still interested in your life.
at gusto ka niyang linisin. Kahit gaano ka-stain yung ating buhay, gusto ko pa rin niyang linisin. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Hindi siya namimili kung sino yung mamahalin niya. Hindi niya tinitingnan kung ano yung kalagayan mo dati, kundi yung tinitingnan niya kung ano yung magiging future mo sa Kanya. Hindi niya tinitingnan yung background mo. Tinitingnan niya kung ano yung magiging future mo sa Kanya. Ganun din ba tayo mga kalalakihan? Tinitingnan natin kung ano yung magiging future ng wife natin sa atin. So maganda rin yun, no? Number 2, white means God forgive your past and given new status. 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. 2 Corinthians 5:17. Kapag tumanggap tayo kay Kristo, binibigyan niya tayo ng bagong status. Hindi na sinner yung nakalagay dun sa 201 file mo, kundi forgiven. Hindi na nikliantada, sinner. Hindi na ganon. Nikliantada, forgiven. Tapos ine-elevate niya yung ating kalagayan. Hindi na destined to hell, kundi destined to His presence. Ang galing, no? So, ganun din sa mga kababaihan. Kapag naglakad na kayo sa aisle, nililimot nyo na lahat yon. Wala na kayong, kumbaga, iniiwan nyo na lahat. Iniiwan nyo lahat behind. Kasi haharapin nyo na yung inyong bagong buhay. Haharapin nyo na yung inyong bagong identity bilang may asawa. Hindi na kayo namumuhay para sa sarili nyo na lang, kundi mamumuhay ka para doon sa iyong husband. Marami yung nagkakaproblema na husband and wife after the wedding kasi hindi nila naiintindihan yung kanilang role. Akala nung babae pag nagpakasal, siya pa rin sa sarili niyang mamumuhay. Ganon din naman sa lalaki, siya pa rin ang mamumuhay para sa kanyang sarili. Hindi po ganon. White means proclaims the church destiny. Kayong mga kababaihan, inire-represent niyo po yung church. Yung iglesia, yung ecclesia, means sa Greek word ecclesia, iglesia, means a fellowship, no? Na kung saan yung kabuuan ng mga tao na tinawag ng Diyos. At yung ecclesia, meron siyang koinonia, which means fellowship, na kung saan nagkakasundo-sundo, nag-share ang bawat isa doon sa layunin ng Diyos. At yung kanilang nasa isipan, hindi yung kung papaano sila mag-a-advance, kundi papaano nila maya-advance sa kanilang buhay, sa kanilang grupo, yung kalooban ng Diyos at yung salita ng Diyos. Okay? So, white proclaims the church destiny. Sabi dyan sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 27, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy. Ito na yung sinasabi ko kanina, no? Cleansing by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So ito yung sinasabi ko kanina, no? Na kung maaari, yung mag-abstain kayo doon sa premarital sex. Ito yung sinasabi. Dahil ipipresent natin yung ating magiging asawa sa harapan ng Panginoon, sa harapan din ng community, na malinis din siya. Nakakalungkot lang, no? May mga nagpapakasal buntis na sana naman hindi kayo nagpapakasal dahil nabuntis lang. Kundi nagpapakasal dahil naunawaan ninyo na bilang mag-asawa na magsasama sa hirap at ginawa, na kailangan yung humarap sa Panginoon at magbibigay kayo ng vow at magkakaroon kayo ng covenant sa harapan ng Panginoon.
na magsasama kayo sa hirap at ginhawa at paghiwalayin kayo hanggang sa kamatayan. 2 Corinthians 11:2 B. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as pure virgin to Him. Okay? So pagka sa kanila, sa biblical times, pag sinabing virgin, aside sa never been touched at never been kissed, yung kanilang edad din. It's 14 to 18 years old. Okay, so si Mary, na naging nanay ni Jesus, yung magkatawang tao, nasa ganung edad siya, 14 to 18 years old, nung ma-betrothed siya kay Joseph. Every earthly bride is a shadow of that day when the church will walk down heaven aisle, spotless, because our Lord Jesus Christ is spotless. Kumbaga parang nandun yung pagmamalaki niya, nandun yung kanyang pride, nandun yung kanyang honor habang lumalakad siya doon sa aisle. No? Kung sasabihin niyo, paano yan, naglakad ako sa aisle na may nangyari. Huwag niyo na pong isipin yon. Ang isipin niyo, yung inyong kinabukasan bilang mag-asawa, kung papaano ninyo ituturo ito sa inyong mga anak. So that in the future, kapag mag-aasawa naman ang inyong anak, ganitong prinsipyo ang kailang dala-dala. Dahil ibinigay niyo yung prinsipyo na yun, inilatag niyo yun sa inyong pamilya. Okay po? Tulog na yata. Sabi ko kanina sa asawa ko, mag-energize. Sabi niya, anong connect nun? Sabi niya, meron maganda. Bato? Bato? Alam niyo yun? Nagtatawa na sila. So, wag na lang para for the sake of time. Sabi ko pa naman, hindi ako magjo-joke ngayon kasi pag nagjo-joke ako, inaantok kayo lalo katatawa. Busog pa naman kayo tas tatawa. So, yung inyong magkokos ito ng ano nyo, no? So, application tayo dun sa white dress ng babae. We will not be cleansed by our own actions like good works, giving to the poor, and etc. No, yung white, hindi nun, sinisimbolize nun nung ating relasyon sa Panginoon, yung ating salvation, kung paano tayo nilinis. Hindi tayo malilinis through our own good works, through our own action. Only through the blood of Jesus Christ, we will be clean. So let us surrender our life to Him. Let us repent from all our sin and accept Christ Jesus as our personal Savior and Lord. So only the blood of Jesus makes us white as snow. No sin is too dark to wash away. Tandaan po natin yan. So ito na yung pinaka-interesting part. The groom's dark suit. Death to self and sacrificial love. Sabi dyan, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. In the Bible, covenant always involves death. Kapag nagbigay ng covenant ang Diyos, lagi may kamatayan. Why? Para mag-take effect yung covenant. Halimbawa, kay Abraham, pinatulog si Abraham, nagpatay muna siya ng mga hayop, nang hinati yon sa Genesis 15, and then dumaan ang Panginoon sa anyo ng aapoy. May kamatayan. Nung magkaanak na si Abraham kay Isaac, ipinahandog ng Panginoon si Isaac. Pero sabi ng Panginoon, do not touch the child, ito yung ihandog mo. So may nakita siyang tupa, so yun yung naging kapalit ni Isaac. Okay? Kay Jacob, yung covenant naman ng Panginoon ay tutuliin yung mga Israelita. Lahat ng nasa pamilya ni Jacob, whether anak niya or alipin niya, tutuliin. So meron pa rin dugo. Nagkakaroon sila ng ibang identity.
Sa Genesis 15:9-10, ito yung sinasabi ko kanina. So the Lord said to him, bring me heifer, a goat and a ram, each 3-year-old, along with a dove and a young pigeon. Abram brought all this to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Ito yung sinasabi ko kanina na covenant, na kung saan dumaan ang Panginoon. And then sa verse 17, sabi dyan, when the sun had set and darkness had fallen, a smoking fire pot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. Dumaan ang Panginoon dun sa mga hinati na yon. No? So, it takes effect, the covenant. At pagkatapos nun, iniba na ng Panginoon yung kanyang pangalan, hindi na Abram. Naging Abraham na. Si Sarah o si Sarai, hindi na siya Sarai, kundi Sarah. No? Hindi ko alam bakit naging Sarah. Inopen naman ng Panginoon yung kanyang womb. Diba? Dapat open. So, hindi Sarah. So, nagkaanak siya. Imagine, no? 90 years old. Nagkaanak. Ayan, nagigising-gising na kayo. Dahil kay Sarah. Nagkaanak. So, nag-take effect na yung covenant. Ganun din po, inirepresent ito sa atin. Sa mga lalaki. The man walks into responsibility first. Kaya nung ikinasal kami mag-asawa, ako yung unang naglakad. Siya yung unang naglakad, ako yung huling naglakad. Siya yung naghihintay doon. Kasi ganun din naman yung church, naghihintay doon sa lalaki. Sa modern wedding, the groom wears the dark suit. Sabi ko nga kanina, sa ngayon, mga Nasaan yung painting ng kasal mo dito? Nakikita ko dati yun. Naka-ano ka. Nakasuit ka. So, nakasuit. No? So, sino pa ba magpapakasal dito? This year or next year? Oh, si Pastor Bean, si kakasal na. May mamamantikaan na naman po yung labi. No? Dahil kakasal si Pastor Bean. So sa modern wedding, naka-dark suit. Bagamat sa Biblia, hindi naman talaga na-mention yung dark suit. Sabi ko nga kanina, parang naka-priestly garment sila. Pero sa atin, sa theological concept ng dark suit, ibig sabihin nun, kung papaano ang ating Panginoong Kristo namatay para sa church, para sa bawat isa sa atin, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. May magandang question dito eh. Napapansin nyo ba? Do you notice that the man's suit in the wedding day is similar to his suit in his death? Di ba? Naka-attend na ba kayo ng lamay na yung patay ay naka-t-shirt lang na puti? Hindi, no? Minsan nakabarong, naka-suit, no? Kaya nga nung araw, nung aming kabataan, pag pumorma kami, halimbawa nagbarong ako, sasabihin sa akin ng mga barkada ko, uy, nakapamburol ka ni ka. Di ba? Naabutan nyo? Nakapamburol ka. Oh, saan ba ang lamay? So, tatanungin ka. Oh, tapos manghihingi sa'yo ng kape. So why is it? Bakit napansin nyo? Na-notice nyo? Actually, kapag tayo, mga lalaki, lumakad na on our wedding day, we actually die. Ganda naman tao. Parang yung mga babae, ganda ng tao, namatay. Yeah. Mamatay sila, no? We, as men, we died from our bachelor's life. Okay? Namatay tayo sa ating pagiging binata. So, hindi na tayo bachelor. Namatay din tayo sa ating personal interest in life. Ano na isusulong natin? Yung interest na ng ating pamilya. We died from playing games until morning.
So, may mga nagtitinginan po, no, na sinasabi na, oh, ikaw to ah. No, no, we die from that. No, yung game, sino pa rin nag-ML sa inyo? May mga asawa na kayo, nag-ML pa rin hanggang morning, nag-CCOC pa rin hanggang morning, no? We died from that. And also, we died from spending more time with the barkada. Makilaro na lang kayo sa amin tuwing linggo. 6 to 8, basketball. Makakalaro nyo pa yung mala Tatum na aming kasama kung maglaro. So, we died from that. So, that is the connection. Kung paano yung ating suit nung tayo'y ikinasal, ganun din yung ating kasuotan pag tayo namatay na. Meron lang akong napansin, yung iba, pagsilip dun sa kabaong, biglang napapaatras. Hindi dahil sa suot. Kasi may nakasulat doon sa dibdib nung namatay. Sabi niya, ako ngayon, bukas ikaw naman. So, napapaatras sila. Pero yung suot, ganun pa rin. So, paki-signal yung time ko ah. Baka mag-overtime na naman ako. Okay. Ha? 5 minutes. So, the groom suit signifies funeral of his former way of life, the death of his ego, and living by himself. So, namatay na tayo doon. Nabubuhay tayo dahil meron na tayong asawa, magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya, at yung interest ng ating pamilya, yun na po yung ating isusulong. So, pasensya na po doon sa mga kalalakihan na medyo nasasagasaan ko. Huwag niyo po akong abangan pag uwi. So, yun po ang totoo. No? Groom suit signifies funeral of his former way of life, the death of his ego, and living by himself. Okay? So, isulong natin yung ating pamilya. Alalayan natin yung ating mga asawa para lumago din sila spiritually. Dito sa atin, sa CLCC, katulad nga ng tinuturo dati ni Boss K doon sa relationship talk, bago ko hawakan, no, bago niya ibigay sa akin, that every man in the household is a pastor. He has to teach his family the Word of God and how to live on the Word of God. Yan po ang kailangan natin. So that mawala yung mga lakos doon sa Kongreso, doon sa upper house, doon sa lower house. No? Sorry, attorney. Si Andy po kasi nagpaalala ng ano. So that mawala yun. At least maganda yung tawag natin sa kanila, no? Doon sa upper house and lower house. Sa mga offices, no? So, sabi diyan, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So, isinisimbolize nito kung paano ang Panginoon namatay para sa atin. Even when we were still sinners, hindi naman talaga natin siya nasa isip. Ang nasa isip natin, yung talk ni Boss K about business. Kung paano tayo yayaman, kung paano lalago yung ating kabuhayan, kung paano natin mapapalago yung ating empire. Our immediate needs versus the spiritual needs. Wala tayo doon sa spiritual needs. Nandito lang tayo sa immediate needs, no? But God demonstrates His own love. Ipinakita niya sa atin in order na makuha natin tong immediate needs, kailangan din nating i-develop ang ating spiritual needs. So that makuha natin to. Hindi naman enjoy ang Panginoon. Alam naman niya yung ating pangailangan. Alam niya kung ano yung pinakanais natin sa buhay. But only to develop first
the spiritual life. I-develop natin to so that mas makita natin kung ano yung layunin sa atin ng Diyos. Kaya nga binigyan niya tayo ng talent, no? Binigyan niya tayo ng ability, binigyan niya tayo ng kagandahang lalaki, kagandahang babae. Kasama ba yun? Lahat para ma-develop yan, para lumago din tayo sa ating kabuhayan. At meron din yung layunin, katulad nga ng sabi niya kanina, you must become a channel of blessing. Nagtatayo ka ng kabuhayan, ng negosyo, not for your own only, kundi para makatulong ka din sa iba. Makatulong ka din sa nangangailangan. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Galing ng Panginoon, no? Sa atin ngayon, parang ang hirap gawin na nito, no? Paano ko ibibigay yung aking buhay sa aking kaibigan? Eh kung yung aking kaibigan, lagi lang ako ipapahamak nito. Lagi lang ako nitong bibigyan ng sakit o sama ng loob o sakit ng ulo. Paano ko ibibigay yung aking buhay? Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi siya nagdalawang isip. Basta ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Kaya sabi ni Pablo, huwag natin bigyan ng kalungkutan ang banal na espiritu. So biblical headship is sacrificial, not selfish. No? Mga tatay, mga kalalakihan, pag nagkaasawa na tayo, pag nagkaasawa na kayo, bibigyan nyo ng pansin kung papaano ninyo mabibigyan ng kaligayahan ang inyong mga asa-asawa. A happy wife, happy life. Happy husband also. But a happy husband, ano yun? Teka muna. Masaya to. Ba't kaya masaya tong tao na to, tong mama na to ngayon? Matingnan nga cellphone nito. No? Pagka happy husband, titingnan yung cellphone, mag-iimbestiga, magdo-double check. So, dapat happy wife. So, biblical headship is sacrificial, not selfish. It's also living by example. Alam niyo bakit dumadami yung may mga lalaki nang re-rape? Dahil mababa ang pagtingin nila sa kababaihan. Just like during the World War II. Bakit nire-rape ng mga sundalo, halimbawa ng mga Hapon, yung mga kababayang Pilipina? Para ipakita sa bansang Pilipinas na mahina kayo. Mahina tayo as a nation, as a country. Ganon din naman sa panahon natin ngayon, bakit may nire-rape? Kasi mababa. Paano tataas ang pagtingin ng isang tao sa kanyang kapwa-tao? As a family, ituro natin yung pagbibigay galang, to honor a person, mga kalalakihan, to live as an example sa inyong mga anak na kalalakihan, kung papaano nyo itatrato ang inyong mga asawa. Yes, we are the head of the family, but do not forget that there is a neck who controls the head. Pero hindi naman ibig sabihin sinasapawan tayo sa responsibility. Tayo pa rin. Kaya lang, merong neck, merong leeg na nagko-control sa ulo. Hindi po tali kasi hindi tayo makakalingon kapag may stiff neck tayo. Pero sa atin po yung responsibility. Ibig ko lang pong sabihin, para mas maging maayos yung pagsasama, let's recognize each other. Though the leadership ay ibinigay ng Diyos sa ating mga kalalakihan. And we have to be firm sa ating leadership. Ipakita din natin by example. Jesus called them together and said, you know
that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Pinakita ng Panginoon yung example sa atin. Di ba nung nasa upper room nga sila, nakalimutan ng mga alagad na mag-hire ng servant na maglilinis ng kanilang paa. Sino naglinis ng paa nila? Si Jesus, si Pedro, abusado pa. Lord, paliguan mo na ako. Nung una, ayaw niya pa, ang arte niya pa. Lord, paliguan mo na ako. Teka muna. Isang planggana lang itong tubig natin. Pinakita ng Panginoon, if you want to become a good leader, you must be a servant. If you want to become first, kailangan ikaw yung nandun sa huli. But still, the authority. Kaya ngayon sa mga sundalo, ang galing no? Yung pinaka-leader ng sundalo, pagka nagro-rubing sila, nandun sa pinakahuli yung pinaka-leader, yung nagko-command. Tsaka yung radio man. Para pagka inambus sila, makakahingi kagad ng tulong. Mga minamahal, leadership is God's design, means covering, protecting, and dying so that other may live and flourish. So, yun po yung pinaka-core ng ating leadership. As a family man, as a wife, you have to submit to your husband. As a husband, you have to love your wife. You have to give your life to her. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Nabubuhay tayo para din sa ating asawa at para din sa ating pamilya. Yung pagsisikap mo, hindi na yan para sa iyo lang, kundi para sa pamilya mo. At kailangang i-duplicate mo yan sa iyong mga anak, maturuan mo din sila, no? Harinawa sa atin bilang mga Kristiyano, kapag umasenso na tayo sa ating buhay, huwag niyo ding kalimutan na ituro sa inyong mga anak yung kahirapan na inyong dinana. Maaring sasabihin na parang sira naman to si Papa, hindi na tayo mahirap ngayon. Pero ituro niyo pa rin sa kanila yung prinsipyo ng kahirapan. So that alam nila kung paano kayo nagsikap at kung paano din sila magsisikap. Kaya nga yung mga incheck, di ba, ang gagaling. Yung kanilang mga anak, pinag-OJT din nila sa kanilang mga company. At sinasabihan yung mga tao doon sa company, kahit mga anak ko yan, OJT dito yan, ituring yung mga trabahador so that matuto sila. The same din sa atin sana bilang Christian family. Leadership in God's design means covering, protecting, and dying so that another may live and flourish. So, application tayo. Tatapos na po. Ayan po. For singles, wedding is not a fashion show. It is a covenant altar. Sa mga single, nag-iisip magpakasal, no, hindi ito fashion show. It is a responsibility. Papasok kayo sa isang covenant na wala ng atrasan. Okay? Hindi ito parang kanin na isusubo na pag napasok kayo, iluluwa nyo. Panghabang buhay na to. Till death do you part. For women, do not fear godly headship. Do not fear godly headship. It's not domination, but self-emptying love pattern after Christ. Tandaan niyo mga babae, no? Hindi ito porky yung nagdi-decision yung inyong asawa, hindi ibig sabihin na dinodominate na kayo. This is the biblical design. Pero hindi naman ibig sabihin wala kayong boses sa pamilya. Sabi nga doon sa Timoteo at sa Titus, turuan yung mga babae, mga kabataang babae, that they may be a good housewife to their husband. Turuan sila.
Ganun din naman yung matatandang babae, paalalahanan sila that they have to be a good example to this young woman. Ganun din sa mga kalalakihan, turuan din yung mga kalalakihan na to. Turuan din yung mga kabataang lalaki. So, for men, do not enter marriage seeking a helper for your dreams. Hindi po tayo papasok sa isang relasyon sa pag-aasawa dahil may nakita na tayo na parang katulong, nagagawa ng lahat ng ating pangailangan. Hindi. But enter marriage ready to sacrifice your dreams to serve others. Nakahanda ba kayong isacrifice yung inyong pangarap para makapaglingkod sa iba? Nakahanda po ba kayo? So kung nakahanda po kayo, sige po, magpakasal na po kayo. Pila lang po rito. So, meron po kayong tanong? Thank you and God bless. So, I pray na may natutunan tayo about ating mga kasuot.